Paano, hindi pa tayo nakaka-recover. Bumbuga tayo sa ating gawain. Chapter 13, verse 1 to 7. Upang ating pong maunawaan, mga kapatid. Unang sulat sa mga taga-Korinto, kabanatang 13, talatang 1 patuloy hanggang 7 po, mga kapatid, na ganito po ang pagkakaliwat sa aking tangang banal kasulatan. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel na dapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Sabi po yan ni Apostol Pablo. Inikumpara niya yung sarili niya. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat may papalipat ko ang mga bundok, dapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Sabi nga ron. Sa 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dapat wala akong pag-ibig, ay walang papakinabangin sa akin. At ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Yan, tandaan po natin, ito yung katangian ng tunay na pag-ibig. Ano sabi nga? Mapagpahinuhod. Yan, ito yun. Nagpaparaya po ito. Ano pa? Magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili, hindi ito nagsisilo. Yan o, hindi na iinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi ito nagayabang sa sarili niya. Hindi po yan. Yan. Hindi mapagpalalo. Yan. Hindi ito nagyayabang. Number 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inanumana ang masama. Yan. Kita nyo na o. So, ibig sabihin, mapaktis ito. Ibig sabihin po yan. Mapaktisin siya. Hindi siya mainisin, hindi mayamutin. Yan, ano? Hindi siya laging na-irritate. Ibig sabihin po yan. 6. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Kita nyo na mga kapatid, ang pag-ibig sabi yung gano'n. Kung itutuloy pa natin sa 8 yan, nandiyan maganda pa po yan. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit mga hula ay mga tatapos, maging wika ay tinitigil, maging kaalaman ay mawawala. Pero ang pag-ibig ay mananatili. Kita nyo na. So, ibig sabihin po yun, hayag po yung tunay na pag-ibig. Sige po yan. Napakahalaga. Sige po yan. Napakahalaga ng tinatawag na pag-ibig, na tunay na pag-ibig. Kaya sabi nga, lumakad sa pag-ibig na tulad nga sa ating Panginoon. Sabi nga ron. So, ang pag-ibig ay sabi nga ganoon ay mapagpahinuhod. Yan. Mapagpahinuhod ito. Ibig sabihin ay nagpaparaya. Yan. Alang-alang sa halimbawa, kinakailangan ko, pero dahil sa pag-ibig ko roon sa isang kaibigan o kakilala o ano paman, yan, magpaparaya ako, bagamat kailangan ko, ibibigay ko na lang sacrifice. Ibig ko yan. Yan. Hindi ito na naghili. Yung totoong pag-ibig, hindi na naghili. Halimbawa, si Brother Kiko, example, ano? Yan. At medyo natalbugan ko siya. Halimbawa, medyo matikas tayo ngayon. Ano ko? Hindi siya mananaghili sa akin. Kasi tunay niya akong minamahal. Example yan. Bagkos, kung minsan, halimbawa, example, ano? May mga tauhan akong nagpapaalam sa akin ng maayos. Sir, sabi ang gano'n. Baka pwede mo akong magpaalam. Nagkatapat naman. Pero kami lang nagkakaintindihan dahil unawaan ko eh. Tayo lang nagkakaintindihan ka. Kung tandaan ninyo, kayo at ako, isa lang ha. Yan. Nagkakaiba lang tayo ng trabaho, pero huwag nyo kakalimutan na tayo ay isa lang. Iba lang ang naging gawain ko, iba nila naging gawain ninyo. Pero lahat tayo, iisa lang. Bakit? Parehas lang tayo naninilbihan dito. Yan, ano? So, sabi ko ngayon, kung saan kayo liligaya, hindi ko kayo haadlangan. Bagkos, tutulungan ko pa kayo. Yan.
tandaan ninyo, ilagay nyo yung reference doon sa ano nyo, character references nyo, idagdag na rin nyo ako roon para ibigay yung number ko at sa aking kumontak. Bahala na ako makipag-usap doon sa pag-applyan ninyo. Ibibenta po kayo ng stock. Yan, ganoon nga po. So, sinuswerte po ang karamihan na natuon sa ibang mga kumpanya na. At madalas naalala rin tayo, pinsin po yan, sa totoo, iba ay naging detachment commander na, yung iba pa mga posisyon. Yan. Yung dati kong mga kasama ay nagkaroon na rin po ng sarili ng agency. Yan, ano po yan, nagtayo na rin siya ng may kasosyo. So, ibig sabihin yan, noong magtayo sila ng agency nila, tayo rin po ang balang body lumalabas na consultant nila. Kasi lahat po ng kinakailangan nilang malaman, itinatanong ko sa atin. Then, pinahiram ko yung libro ko para maintindihan nila isang buwan. O sige, hiramin nyo muna yung libro para hindi kayo natanong sa akin. Yan, sa loob ng isang buwan, ibalik na rin sa akin. Yan, para yun, dapat nyo malaman, nandiyan ako lahat. Yan, hindi na kayo tanong sa akin. Maliban na lang kung mayroong hindi kayo masyadong maintindihan, ay sabihin lang nyo. So, sa madaling salita, malaking karangalan at ibig sabihin po yan, parang natutuwa rin tayo. Bakit po yan? Sapagkat sila po yung umaasinso. Ganun po yan, umaangat. So, sa halip na para bang nasa power pa tayo, ano po yan? Sapagkat siya na may-ari, parang gano'n, Yan, isa na sa may-ari. So, parang ilalabas tayo ngayon, natalbugan pa ako, ako lang nagturo ko na. Parang gano'n. Pero, hindi gano'n, mga kapatid, natutuwa ako sapagkat sabi yung gano'n, ay nakatulong tayo doon sa patangat ng isang kasama natin. So, gano'n po yan. Dahil tayo po may pag-ibig sa ating pong kapwa. So, katulad niyang pag-ibig, sabi nga, ang pag-ibig na tunay raw, hindi ito nagmamapuri. Yan, hindi magmamapuri. Yan. Hindi ito, sabi nga, nagpapalalo. Lalo hindi, sabi nga ron. Sapagkat sabi nga, bukod sa ron, hindi rin ito, sabi nga gano'n, nayayamot, yung mayayamutin ka. Yung lagi kang naiinis. Yan, maiinisin ka. Yan. Medyo makaranas ka na medyo hirap na trabaho, naiinis ka na. Parang gano'n yan. Actually, siguro ang mga previous ko, ang mga panahon, na-advise naman sa akin ni Brother Willie sapagkat lagi kami nagkakaroon ng puntakan noon. Brad, mukhang hindi na ako masaya rito Wala nang araw na hindi kami nagbabagay ng busin ko Mukhang hindi na, sabi ko gano'n kasi yung trabaho pa kung sa akin ay over na Parang kinakatawan ko na yung 4 na tao sa isang katawan ko lang Yan, itisip ko yan. Sabi nga ni Brother Willie, Brad, sabi niya, gawin mo lang ang kaya mo lang. Yan. Tapos, magtrabaho kay ka, Brad, nang masaya ka. Yan. Masaya ka. So, sinunod ko yung advice ni Brother Willie na sa na tinagtrabaho ko lang hanggat kaya ko lang. Hindi ko pinupwersa kung talagang hindi ko kaya. Ipisin ko yan. So, pero madalas pa rin tayo na buksan ako sa magkanda gano'n niya. Pero, gano'n pa man, masaya lang ako. Parang gano'n niya. Parang okay lang. Parang gano'n. Kasi, pressure pala, yung gusto ko rin makapahinga na. Parang gano'n. Iniisip mo, makauwi ka na para makapapahinga. Yan. Okay lang. Parang gano'n, Kinakailangan magtrabaho pala tayo nang masaya tayo. Sabi gano'n. Kasi, pressure ka pagka inano mo yun So, sinunod ko yung advice ni Brother Willie. Medyo maganda nga yung naging dating, Pagkamat medyo loaded tayo, pero nasa pamamaraan sa patnubay ng Panginoon. Salamat naman sa isang mga kapatid natin na katulad po nagbibigay ng advice na tulad yan. At alam nyo, kung minsan, may mga kapatid tayo hindi natin maintindihan, yung mga advice, baka hindi natin maintindihan. Alam nyo, sa Brother Willie rin, nag-ano sa akin na nagdumadaing ako sa kanya sapagkat wala ako yung mga Si Brother William daingan ko mga problema ko. Brad, ganyan kisugang ganito, ang laki ng problema ko ito sa congregation o sa pangpalay, sa mga kapatid gano'n, maraming mapasaway. Brad, binabati kita dahil sa marami ka palang problema niyan. Sabi gano'n. So kung hindi natin maintindihan kung minsan, siyempre, nung una, maaaring hindi ko siya naintindihan naisip-isip ko na pa na huli ganun pala. Kaya sabi niyan, kaya binabati ako. Isipin ko yan. Kasi isipin natin, ininsulto yata ako ni Brother Willie.
Yan. Kung mo binabati pa ako, binabati niya ako dahil maraming problema, ang ibig sabihin, natutuwa si Brother Willie dahil marami akong problema. Yan. So, ibig sabihin pala, ang ibig sabihin, pag marami kang problema, ang ibig sabihin yan, nagtatagumpay ka. Ibig sabihin yan, medyo tumatatag ka, kung mga sa ano yan, hindi ka po pwede humakbang sa ikalawang baitang na hindi mo nadadaanan yung unang baitang. So, yung mga unang stages, kung mga sa ano yan, yung mga problema, nakbangan mo yan, at may mabigat po ulit na pagsubok, hindi bibigay sa atin ng Panginoon nito kung hindi po natin kaya. Ibig sabihin po yan. So, ibig sabihin po yan, tumitibay pala tayo, tumatatag. Kaya siguro yan. Gumugulang, ika nga gano'n, ano? Hindi tayo na tiling parang bata. Ibig sabihin po yan. So, yan po yan. Hindi tayo nayayamot. Yan. Ano mang dumating ito, hindi tayo nayayamot kung tunay ang ating pong pag-ibig. Ano pa? At kung ikaw po ay tunay ang iyong pag-ibig, binabata mo ito. Ano mang hirap? At ito po yung tinitiis. Yan, ano? Pag sinabi po ng binabata, ano po? Baka minsan baka mali po yung pagkabigkas, ano po? Yan, binabata. At ano, babasahin po ninyo yan. Baka ano, binabata, ay baka maging iba na po yung kahulugan ng pagkakabigkas natin, ano? Pag iba po yung ating bigkas dyan, ay iba po maging kahulugan. Ibig po yan, ano? Binabata. Pagka binabata, ay ibig sabihin po yan, ay baka, halimbawa si Juan, si Sister, ano, maring, ko yan, ano, binabata ko, parang gano'n, no? Parang ginigirlfriend mo, parang gano'n yan, maring maintindihan. So, yan po yung binabata, tinitiis. Yan, tinitiis mo yan, yan binabata. Yan, o, inano mo yan, nagsasuffer ka, pero ibig sabihin, nakakayanan mo. Ibig sabihin yan. So, bilang lingkod ng Panginoon, na may pag-ibig tayo, sabi yung ganon, ay dapat po, taglay natin ito. Yun ang makatangian natin. Ibig po yan. So, doon sa kwento ko kanina mga kapatid, na dalawang uring kwento, na ibig sabihin na halos magkaumpong-umpong. Yan. Alang-alang sa kanyang minamahal, ay yung kanyang mahalagang bagay na kagamitan na kanyang iningat-ingatang matagal na panahon, isinakripisyo niya mga kapatid. Isinakripisyo niya ito at ipinagbili niya para maibili yung kanyang may bahay na minamahal ng tinapay na may palamang tsokolate. Na hindi alam naman yung kanyang ng asawang ito na yung kanyang may bahay pala ay naghahanda rin pala ng tinapay na ang palaman pala ay chocolate. Yan. So, paano naging labas ngayon? Parang wala nang isaysay yung kanya namang napagbilang sapagkat naghanda na pala yung kanyang may bahay, alang-alang din sa pagmamahal din sa kanya. Yan. Doon sa ikalawang kwento natin na ang lalaki rin yung relos niya, ibininta nga, para maibili naman ng pang-ipit sa buhok ng kanyang may bahay na minamahal. Subalit hindi alam ng lalaki na yung kanyang may bahay ay yung mahabang buhok na binili niya ng pang-ipit, yung mahaba, walang ipit, yan, wala na pala. Kapagkat naidikta na pala ito, para naman maibili ng bracelet yung kanyang relos na walang bracelet. Na hindi alam ng babae, na ibininta pala ng lalaki naman sa murang halaga lamang para maibili nga yung ipit sa buhok. Yan, siyempre po yan, vice versa sila, no? Nagkakaroon sila ng ano, yan, alang-alang doon sa pag-ibig. Nagkaroon sila ng bawat isa sa kanila, sacrifice. Sakripisyo. Yan yung siyempre yan. Ano po yung mapupulot nating aral doon sa dalawang kwento, mga kapatid? Yan. Nagsasakripisyo ang bawat isa, alang-alang doon sa kanyang minamahal. Ganun po ba? So, dahil sa pagmamahal at tunay na pagmamahal, sabi nga ron, bawat isa sa kanila ay nagkaroon na talagang sakripisyo. Yan. Na yung lalaki pagamat minana pa sa kanyang mga maaring nuno, kanununuan pa, yung alahas na yung relos na yun. Yan, isin po yan. Pero alang-alang sa kanyang minamahal, mabigyan ng nakasiyahan, isinakripisyo niya ito. Yan, no? Ipinagbili niya. Isin po yan. At yung kanyang may bahay naman, na maaaring napakatagal na panahon din, na ilalagaan yung mahabang buhok. Alam mo, sa totoo yan, lalo na sa probinsya, yan ano, ay talagang yaman nila yung mahabang buhok. Yan ano po yan. Na yung buhok na ito ay yan ang pinakayaman nila doon sa probinsya. Kaya yung buhok nila inaalagaan. Yun po yan. So,
maaaring sila walang panggata. Kasi sa probinsya sa amin gata yung pinaka-panglangis yung pinaka-ano nila, no? Yan. Maaaring walang may halo roon sa gulay na panggata, pero sa kanilang mga buhok ay merong panggata. Yan, sapagkat yan po ang ano nila sa kanilang buhok. Yan pinaka-shampoo. Yun, ano, o kaya mga gugong. Yan, ano po? Yan. Yan po yung kanilang ano yan. Before maligo talaga sila, ay ganyan po, naghahanda na sila. So, napakahalaga sa bawat babae sa probinsya ang kanilang buhok. At matagal iingat-ingatan marahil ng babae yung kanyang buhok, pero isinakripisyo niya. Ikanya pinagpili ito, pinaputol niya alang-alang doon sa matindi niyang pag-ibig doon sa kanyang asawang lalaki. Yan, isip po yan. Kaya, diyan po nagkaroon po ng sakripisyo. Ngayon, mga kapatid, tatanungin ko po kayo sa oras na ito. At maaaring tanungin din nyo ang inyong mga sarili. Kasama na rin ako. Isip po yan, mga kapatid. Yan. Ibabatay natin doon sa ating kwento. Yan, ano po? Yan. Ano po ba yung kaya nyo isakripisyo sa mga oras na ito? Alang-alang sa pag-ibig natin sa Panginoon Diyos. Ano po ba yung dapat natin isakripisyo alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos sa mga oras na ito at sa susunod pang mga araw na darating? Halimbawa, ipapangako ko mula sa araw na ito, sasabihin natin ano, yan, ano mga offer sa akin, halimbawa, doble ang sahod sa araw ng linggo nito, alang-alang sa trabaho ko, sapagkat may kapatid tayo na hindi makaiwas kuminsan ganyan, ano? Yan, may offer sa kanya. Kaya madalas kong binabanggit sa kanya, kahit na makamtan mo nga, Brad, sa maghapon na yan, makamtan mo na sa'yo na ang buong sanglibutan. Baka pagkatapos naman nung gabi na matutulog ka na, ay baka babawiin naman ng Panginoon yung buhay mo. Yan. May tutumbas bang halaga yung sa buong daigdig kaysa yun ang buong yaman? Eh mawawala ka naman sa pagtulog mo ay hindi ka nagigising kinabukasan. So, useless lang, di ba ba? So, dapat maglaan tayo ng sakripisyo. Yan. Yan lagi ang pinag-awayan ng aking nung amo ko nung una, no? Sapagkat kinakailangan mag-duty raw ako ng araw linggo. Mayroon ka pa naman ikang detachment or presento ng pulis na walang opisyal pag-araw ng linggo. Yan, meron yan, sabi niya gano'n. Tapos ikaw hindi ka papasok. Ay sir, sabi ko, doble naman ika. Ay sir, sabi ko, kahit na triple pa yan. Ay talagang inilaan ko na yan sa Panginoon ang araw ng linggo. Sa Panginoon ko yan, hindi ko sa akin yan. Kaya, pasensya na sir, para walang problema, ganito na lang, para hindi tayo nag-aaway, hindi tayo lagi nagtatalo, magre-resign na lang ako. Para wala nang maraming usapan. Ay ayaw naman. Ayaw naman mag-resign ako. So, sa madaling salita, pumapayag na siya sa akin, ng araw ng linggo, hindi talaga ako papasok. Yan, pero counted, exam po yan. Counted sa akin yun, may bayad, pero hindi ako papasok. So, kung papasok ako, nagiging doble. Ganun ko yun. So, pumapayag. Tapos sabi nga gano'n, sinusumbat sa akin, Mr. Puentes, sabi niya, namumukot tangi, ikaw lang. Sabi niya, na nagpapasunod ika sa patakaran ika ng kumpanya. Ikaw ang nasusunod, hindi yung kumpanya ika ang magpapasunod sa iyo, kundi ako ika nagpapasunod sa iyo, ako ika ang sumusunod sa iyo. Kita niyo na. So, wala na maraming usapan kasi magre-resign na lang ako kung yun ang punto ng hindi magkakaintindihan. Ang ibig sabihin, handa ko isakripisyo yung aking trabaho alang-alang sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, kayo naman, ano kaya sa palagay ninyo? Ang kaya nyo isakripisyo alang-alang sa pag-ibig nyo sa Panginoon. Tandaan po nyo, ang ating Panginoon Diyos ay nagsakripisyo. Sa 3:16 ang aklat nandyan, sabi nga noon, dahil sa pag-ibig sa atin, sabi nga noon, isinakripisyo niya yung kanyang kaisa-isang anak. Dahil sa pag-ibig sa atin, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin gano'n. So tayo naman, ano naman kaya ang handa niyong isakripisyo para sa Panginoon mula sa araw na ito at sa susunod pa mga araw, mga kapatid? Tanungin na po natin, suriin na natin ang ating mga sarili. Ano pa ba yung kaya mong isakripisyo alang-alang sa Panginoon, sa pag-ibig ko sa Panginoon? Sapagkat kung tayo po may sakripisyo, ibig sabihin po yan, ito po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Tandaan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, doon sa kababasa nating talata, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 7.
Anin pa sabi nga ganon. Ibigay man niya kanyang katawan na ito, tatarin man, sunugin man, ibigay ko yan, kung wala ng pag-ibig, wala rin saysay, walang kabuluhan, ibigay ko yan. May pananampalataya nga ika sa Diyon, mapapalipat pa niya ang bundok, kesyo ano pa, ibig sabihin, kung wala siyang pag-ibig, walang kabuluhan, wala pong silbi, ibig sabihin ko yan. So, ang mahalaga pa sa lahat dito pala mga kapatid, yung may pag-ibig, yung talaga sincere ka, yung totoo. Yan, yung tunay. Yan, tunay talaga. Kasi, baka mamaya mo, ay walang pag-ibig, walang kalakip na pag-ibig. Yan. Ang importante kasi dito mga kapatid, yung may sinceridad ka. Yan, yung talagang sincero ka doon sa iyong paglilingkod. Yan. Ibinibigay mo yung buong lakas mo, sabi nga buong kaluluwa mo. Ibig ko yan. Wala kang itinitira. Ibig ko yan. Alang-alang sa paglilingkod o pag-ibig natin sa Panginoon. So, naisip na po nyo na pag-ano na nyo mga kapatid ng ating mga sarili, na kung ano po yung ihanda na nyo isakripisyo upang alang-alang sa pag-ibig niyo sa Panginoon. So kung nakapaghanda na kayo at naisipan ninyo ay isa po yun na gagawin natin, o gawin po ninyo mga kapatid. Sapagkat sabi nga ron, ang Panginoon ang talagang nagpabalik niyan. Madalas na po na napipintasan ng malalapit sa atin, sa ating buhay, yan. At saka halos araw-araw, yan, ay madalas tayong pinipinantik. O ayan, nalalapit na naman yung December, nangangamoy na naman sabi nga nun, baka wala naman matira sa, ay naku po, ayan na, i-isip dyan. So, ang sarili mo hindi mo na asikaso. Yan, sabi nga nun, yan, hindi mo na ang tagal-tagal na yung bahay natin, gigiray-giray pa. Yan, ay hindi nga tayo pa sila intindihan dahil sa pag-ibig natin sa kapwa ay parang pag-ibig natin doon sa Panginoon. So, ang nagbabalik niya niya Panginoon din, hindi rin mismo yung taong binigyan natin mga kapatid. Tandaan po natin yan. Katulad yan, laking pasalamat po sa kabila ng ibig sabihin yan, kahirapan natin, ibig po yan, na ginamit tayo ng Panginoon, ibig po yan, para ipadama rin doon sa iba yung ating pong pag-ibig sa kanila, ibig po yan, sa maliit na kaparaanan lamang na ipadadama natin ito. So, ibig po yan. At ibinabalik ito. Sa anong kalagayan? Maaaring tayo po'y tumatayo pa rin. 2 times na tayo nagwal, pero sa awa ng Panginoon, nandito pa rin sa ang lingkod sa inyong harapan. So, hindi katulad ng iba, minsan lang, ayun, yung kasama ko, yung naging assistant na operation ko, yan, ay bata pa sa akin, isip ko yan, dahil 48 lang siya, ay compare sa ahit ako sa kanya ng 10 taon, isip ko yan ang edad ko. So, nilibig na noong Mayo. Yan, kita nyo na. Unang stroke niya, nasa Baguio. Yan. Pinuntahan ko din doon. Pinuntahan ko, nasikaso ko noon sa Baguio Hospital. Yan. Pagkatapos noon, bumalik ito sa bumaba, inatake niya siya na kumatos. Yan. Iniwanan pa ng kanyang asawa. Mabuti na lang may isa siyang anak na babae, na dalaga. Yun ang nag-asikaso sa kanya. Hanggang sa oras na panigutan siya ng hininga. Kita na napakalungkot minsan, bata pa. Isip ko yan. So, importante yung ating pong pag-ibig. Yan, po yan. Kaya yung pag-ibig ko minsan natin yan, na ipapadama, ibinabalik yan ng Panginoon sa ibang kaparaanan. Maaaring iba rin ang gagamitin ng Panginoon yan para bumalik sa iyo. At unang-una na yung pasalamatan natin, yung lakas natin. Isip ko yan. Katulad natin, bagamat nagkakaroon tayo ng karamdaman, hindi tayo namamahinga. Yan. Tuloy pa rin tayo sa ating gawain, yung mga trabaho, bagamat may mga karamdaman tayo, dapukan din tayo ng karamdaman, pero wala tayong pagkat po sa ating mga gawain. So, diyan pa lang, ay pasalamatan na natin sa Panginoon ito, sapagkat binigyan tayo ng kalakasan katulad yan. Kaya sa pagmulat pala ng mata ko, at hanggang sa pagpikit ko sa gabi, yan, puro yan pasasalamat na lahat na yan, yung kalakasan, isip at katawan, isip ko yan, lagi kong binabanggit ko yan. Nautang ko yan sa Panginoon, sa totoo po yan. At yung ibig sabihin, yung talent kong ibinigay sa akin, isip ko yan, na maaaring wala doon sa iba, malaki rin pasalamat ko. Then compare mo doon sa mga katangian kasi, doon sa mga inabot natin, kung anumang mga pinag-aralan natin, malayong-malayo ako, mga kapatid. Ay, kung kasan, hindi sa kalingingan hindi tayo ipapantay dyan. Pero, ginamit tayo ng Panginoon na tayo po tumitindig sa inyong harapan
Hindi dahil doon sa puntong yun. Ibig ko, ginamit tayo ng Panginoon, ang talent dito, ang ating pong dila. So, ibig sabihin po, ito po yung katahian. Sa anumang aspeto, maging sa anumang mga seminar, tayo pinakamaingay. Ganun po yan. Labor case man, anumang ating dinadaluhan ng mga seminar, tayo po ang laging pinakamaingay. Kaya lagi po tayo masaya kung sabi mga seminar dahil sa inyong lingkod. Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon na ito po yung ating dilang ito. Ito po yung isang talent na binigay ng ating Panginoon at naman pong ginagamit ito sa pangalan din po niya. Ibig po yan. So mga kapatid, inuulit ko po sa ating pong pagkatapos na. Tandaan po natin, ng tunay na pag-ibig, sabi niya, kailangan lumakad tayo sa pag-ibig na katulad na sabi nga nasa Panginoon. Sabi nga gano'n, na kung tayo po ay alingkod ng Panginoon, dapat po lumalakad tayo ng pag-ibig na tularan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Yan. At ano pa, sabi nga gano'n, kinakailangan ang pag-ibig, sabi nga gano'n, ay ito po yung mapagpahinuhod. Yan, mapagpahinuhod, mapagbigay ito. Yan. Hindi ito makasarili. Isip po yan. Yan. Ano pa, sabi nga gano'n, ang pag-ibig ay sabi nga gano'n, hindi ito nananagili. Ang tunay na pag-ibig, sabi nga noon, ay hindi ito nagpapanalo. Yan. Hindi ito nagyayabang, isip mo yan. At hindi rin ito mayayamutin. Yan. Kaya, kung isa kang tunay na lingkod ng Panginoon, hindi ka dapat mayayamutin. Yan, ano? Kumbaga sa lagi kang naiinis. Mainitin ang ulo. Isip mo yan, mainitin ka. Nayayamot ka lagi. Yan. Dapat ay matiisin tayo. Yan, matiisin tayo. At tandaan po natin, magsakripisyo po tayo. Yan, alang-alang sa pag-ibig natin sa Panginoon. Mag-sacrifice tayo. Yan. Kaya, kung ang bawat isa sa atin ay nakapaglaan na o nakapag-isip na, ano kaya yung ihanda ko ng isakripisyo sa oras na ito, mula sa oras na ito, at sa mga susunod pang mga araw, alang-alang sa pag-ibig ko sa Panginoon. Yan, tandaan po natin, yan. Mag-ano na tayo para yan ay para lumalabas na panata. Parang gano'n yan, sa ating sarili. Kaya katulad nito, yung lingkod, may panata tayo, Parang panata tayo. Yan, Ay di masama yung tinatawag natin panata. Biblical naman po yan. Ibig sabihin po yung panata, pangako. Promise po yun. Na nakikipag-promise ka sa Panginoon. Example, yung lingkod, Mula nung tayo po naging lingkod ng Panginoon, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, yan, nagkaroon na po tayo ng bigote. Yan. Ng bigote. Di ba madalas kong binabanggit sa inyo? Yan. Bagamat dumalang man yan, wala tayong problema dyan. Basta't may bigote. Yan. Hanggang lingkod ako ng Panginoon, may bigote ako. Yan. Maliban lang yun kung ibig sabihin, pag naalis yung bigote ko, ay maaaring nawawala na ako. Yan. Ano po yan? Si Brother Willie nung time niya may bigote rin, pero ngayon nawawala na. Yan. May siya, panata siya nung panahon na yun. Meron siyang panata na ibig sabihin sa isang lugar, halimbawa sa Pampalay. Yan. Nakita ko siya may bigote noon. Panata niya na hanggat hindi niya aahitin yung kanyang bigote, ayaw ko kung tama yung pagkakaintindi ko noong panata niya, hanggat wala siyang makukonverti doon sa Sapang-Palay. Ay ngayon, nagkaroon na ng doon sa Sapang-Palay, inahit na ni Brother Willie. Pero kung sabi niya, nabibiro ko siya rito, sabi niya, kaya inahit na noon niya dahil puro puti na. Yan, sabi nga So, may mga panata po yan. Isin po yan, mga lingkod. Pangako. Yan, yung pangako yun, ibig sabihin yan, dapat po tinutupad natin. Ngayon, pagkatapos natin matupad, tapos na po yung pangako. Pangako yun. Maliban ng kung nangako ka, ng lifetime yung pangako mo na Pero kung may pangako ka lang na, hanggang doon ang sinasabi mo, ay doon lang naman din yun. So, parang gano'n yan. Di ba si Samson, ipinangako rin yung kanyang lakas ay doon sa buhok. Yan, di po ba? Mula pa lang sa pagsilang ay pinangako na yan. Nakataan na si Ron na hindi pwedeng masayaran ni anumang uri ng pang-ahit ni pangputol man ng buhok ang kanyang ulo o kanyang buhok. Kaya doon yung power niya doon sa buhok. Yan, isip po yan. Kaya nanghina siya nang maputulan siya ng buhok. Isip po yan. So, ganyan po yan. Para maintindihan po natin yung panata. So, ako po'y namanata na ibig sabihin may bigote na po ako. Dahil ako po'y naglilingkod ng Panginoon at hanggat ako po'y naglilingkod sa Panginoon, mananatili po ang aking bigote. Kaya, kayo po sa oras na ito, magkaroon na po kayo ng panata o pangako. Yan, sabi po yan. O sakripisyo. Kaya sabi nga ron, alang-alang sa pag-ibig ninyo sa Panginoon. Ano po yan? Bahala na po kayo kung ano po yung inalaan nyo pangako sa Panginoon. Para ilalaan po ninyo ito
sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagpili natin sa Kanya. Maraming salamat po at magandang umaga po.